Habula ng pusap taga sa Baho Masinlok nang habulin at pigilan ng China Coast Guard ang isang Pilipinong mangingisda. At hindi lang isang gumabol sa kanya, kung hindi dalawang inflatable boats pa ng CCG. Ang maaksyon at ang punayan at ang tapang na ipinakita ng ating kababayan. Ating alamin sa santo ng balita ni Patrick Jesus. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng Rigid Hull Inflatable Boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang pangisda na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkao sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang magbababa ng isang Rigid Hull Inflatable Boat ng China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Pakay nilang itaboy ang mangingisda na sinusubukang pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May 10 minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mangingisdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasok dahil sa akin. Go. Go na, pinataboy ka? Opo, tataboy ko. Ayaw pasok. Dalawang nakapunta ka, ilangan mo ko siya. Bibibata ako, bali-bata ako. Manawala ako, matras lang ako. Nawala pa sila hawak na armas eh. Hindi pa ako natatakot. Pero makabanggain pa kayo? Ayaw, banggain mo. Dalawang ako eh. Pinabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, di naman. Diniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda, lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Sinusubukan nating makalapit sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal pero hinabol tayo nitong barko ng China Coast Guard na may bow number 3105. Matapos tayong mahabol ay hinarang tayo nitong pagkalaki-laking barko ng CCG. Pero bukod dyan, mayroon pang dalawang CCG vessel ang nasa bisinidad at mayroon ding Chinese Maritime Militia vessel. Dumikit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BIFAR at may kitang kumukuha ng litrato ang mga crew nito. May naka-flash pang mensahe sa LED board ng CCG vessel na pinapalis ang barko ng BIFAR. Ayon sa mga mangingisda, ang pagtataboy ng China ay abala sa kanila. Lalo't sagana pa naman sa isda ang mismong bahura. Parang nakakasama loob dito sa atin to. Tapos, pinataboy tayo ng mga Coast Guard ng China. Laking tulong po sa amin yung bahura na ito. Pag may masamang panahon, pwede po kami mag-complete dito. Kaso ano nangyayari? Ngayon nga po, hindi namin makalapit. Malayo pa lang po kami, arakin na kami nila. Natakot na po kami. Wala po kami sa mga ganyan. Uwi na lang po kami na walang mabitbit. Wala rin po sir. Bawal naman po kayo mag-complete dito. Pag malakas yung panahon, may panahon masamang panahon. Minsan, uwi na lang nawaluhan. Tiniyak naman ng PCG at BIFAR na mas magiging madalas ang pagpapatrolya sa Baho de Masinloc upang mas magkaroon ng lakas ng loob ang mga mangingisda roon. Sa nakalipas na resupply mission, nakapag-angkla ang barko ng BIFAR 300 metro lamang ang distansya sa mismong bahura. As a matter of fact, ang naging usapan na ngayon ay ang pagsasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel at ng Philippine Coast Guard vessel para mapaigting pa ang pagpapatrolya dito at i-maintain natin itong small achievement natin na matatawag kung saan tayo ay nakalapit na sa Baho de Masinloc. It's not just a show of flag dito sa Baho de Masinloc, pero ito ang objective nito ay pangalagaan ang seguridad at kalagayan ng ating mga mangingisda dito. May mga hamong dala ang presensya ng mga dayuhang barko. Hinaharap ito ng mga mangingisdang Pilipino hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para higit din ang ating karapatan sa loob ng ating teritoryo. Sakay ng BRP Datu Bangkao mula rito sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Patrick